Ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anong mga oras sa buong mundo? Narito ang Bombo Network News Evening Edition, araw ng Biyernes, Enero 29, 2016, sa ulo ng ating mga balita. Ang PDEA at PNP dinepensa naman ang paglipat sa kulungan kay Marine Colonel Marcelino patungo na sa BGNP. Ang Malacanang aminado na ring malabo na talagang may pasa sa Aquino administration ng controversial na Bangsamoro Basic Law. Ang COMELEC inamin din na atrasado na sila sa election preparation. Nagpanggap na empleyado ng PCSO huli naman ng mga otoridad matapos lokohin ng isang mayor. Mga European tourist buhos ngayon sa isla ng Boracay para makaiwas naman sa matinding nagyayelo sa kanilang mga bansa. Balita naman sa ibayong dagat, ang bansang Japan inalerto ang militar, iniutos ang pagbabagsak sa missile ng North Korea. Sa sports balita naman, Gilas Pilipinas maaaring hindi nantayin sa kanilang paghahanda ang Pinoy NB star na si Jordan Clarkson para naman sa Olympic qualifying tournament. Sa showbiz balita, aktres Pauline Luna, mixed emotion daw sa nakatakdang kasal nila bukas nitong si Vic Soto. Isa namang guro sinibak sa pwesto dahil naman sa aksidenteng pagpapanood ng X-rated na film sa mga estudyante. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, na pa rin tayo magkaibigan sa ating live video streaming sa official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. Ayun niyo pong anchorman si Bamil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Naging usap-usapan itong ginawang desisyon ng PNP at ng PDEA na ilipat na sa ibang kulungan itong controversial na sa Marine Colonel Ferdinand Marcelino na nitong nakalipas na linggo nga inaresto dahil pa rin sa raid sa isang tinaguriang Shabu Laboratory doon po naman sa lungsod ng Maynila. May follow-up report si Bombo Analis Soberano. Nakakulong na ngayon sa Quezon City Jail Annex sa Bikutan, Taguig si Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino matapos ilipat sa BJMP ang kustodiya nito. Bandang 1:50 kaninang hapon nang ibiyahe si Marcelino mula sa PNP AIDG Detention Facility sa Campo Crame patungong Bikutan, Taguig. Sa ngayon ay nasa ilalim na siya ng pangangalaga ng BJMP. Bago pa man ilipat si Marcelino sa Bikutan, isinailalim muna ito sa medical check-up ng mga doktor ng PNP, kung saan kinuhanan ito ng blood pressure na noong una ay tumaas ang BP nito, pero nang pinainom ng gamot ng doktor ay bumalik din sa normal ang kanyang blood pressure. Batay sa findings ng doktor, fit to travel ang Marine Colonel. Ayon naman kay PNP AIDG Chief Senior Superintendent Antonio Guardiola na ang paglipat kay Marcelino sa Bikutan, Taguig ay batay na rin sa Memorandum of Agreement na kanilang pinirmahan at ng BJMP, lalo na sa mga drug cases. Pahayag ni Guardiola, isa sa mga dahilan ng paglipat kay Marcelino ay ang kanyang seguridad. Pagbibigay diin ito na kanila din kinukonsidera ang kaligtasan ng nasabing opisyal dahil mismo si Marcelino ay nangangamba sa kanyang kaligtasan habang siya ay nakakulong sa PNP AIDG. Magugunita na nakaalita ni Marcelino ang ilang mga tauhan ng PDEA at AIDG nung ito ay hepe pa ng PDEA. Pahayag naman ng opisyal na mas mabuti nang nasa kustodiya na ngayon ng BJMP si Marcelino. Naniniwala naman si Guardiola na may makukuha silang vital information sa cellphone ni Marcelino na ngayon ay sumasailalim pa sa forensic examination sa PNP Anti-Cybercrime Group. Pakinggan natin ang pahayag ni Senior Superintendent Antonio Guardiola. Meron kasing standing Memorandum of Understanding yung PDEA and BJMP that when it comes to drug cases, it can be turned over agad-agad sa BJMP. So sa kasong ito, dito sa NCR, sa Bikutan natin siya turnover. Yung selected din lang kasi sa PNP Custodial, congested na rin ata. So doon na lang ang sinunod namin yung standing Memorandum of Understanding between PDEA and BJMP. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang kampo naman ni Colonel Marcelino ay umaalma naman sa ginawang hakbang ng PDEA at PNP sa paglipat kay Colonel Marcelino patungo naman sa bahagi ng BJMP. Sa ibang balita, ang palasyo ng Malacanang itanggap na rin na talagang malabo ng may pasa sa kasalukuyang administrasyon ng controversial na Bangsamoro Basic Law. May detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Aminado ang Malacanang na tanggap na nila kung hindi may pasa sa termino ni Pangulong Aquino
ang kontrobersyal na Bangsamoro Basic Law o BBL. Sa harap ito ng pahayag sa Kamara na patay na ang BBL dahil halos ang linggo na lamang ang itirang session days bago man sila magbakasyon. Sinabi ni Secretary Sunny Coloma, ano man ang pinahal na kahinatnan ng panukalang BBL, hindi tinag ang determinasyon ng pamahalaan sa pagtaguyod pa rin sa prosesong pangkapayapaan. Ang Coloma, patuloy din nilang himukin ang mga stakeholders na bigyan ng pagkataon ang kapayapaan at tolerans sa rehiyon. Mahitang naantala ang pagkapasa ng BBL dahil sa kulangan ng quorum sa Kamara at deliberasyon ng Senado na nagbago sa ilan nitong questionable provision. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Dinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo! Bombo Raymond, ano ang sunod na hakbang ng Malacanang? Paano nila i-appease itong MILF? Dahil sa alam natin na si Pangulong Ninoy Aquino ay talaga nagpursige siya na may pasa itong BBL, to the point na nagtungo pa siya noon sa Japan upang doon kausapin yung leader ng MILF, Bombo Raymond. Well, yun nga ang problema dahil kung hindi ako nagkakamali, Bombo Elmar, ay bagamat sinasabi na certificate urgent ito ng Pangulong Aquino, understand, ay hindi niya ginawa kasi na certificate urgent ang panukalang BBL at barely a week na lang to go bago mag-break na yung sesyon ng Kongreso at babalik na lamang sila sa sa pagbubukas ng panibagong Kongreso dahil mag-eleksyon na June 30 yung pagbaba ng Pangulong Aquino sa pwesto. So talagang medyo tanggap na ng Malacanang ang na malabo na talaga, Bombo Elmar, na may ahabol sa termino ng Pangulong Aquino yung panukalang batas na ito, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Raymond. Samantala, humihirit naman ang ilang mga senador na imbestigahan pa at ungkatin naman yung naging papel talaga ng Amerika sa naging operasyon ng Special Action Force. Makalipas ang isang taon, doon po naman sa mamasapano na kinamatay ng 44 na miyembro ng Special Action Force. May detalye pa si Bombo Jundeska. Pinauungkat ni Senador Coco Pimentel sa pamunuan ng Philippine National Police ang naging papel ng Estados Unidos sa operasyon ng pulisya laban sa international terrorist na si Zulkifli Vinhir alias Marwan na ikinasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force. Ayon kay Pimentel, mahalaga na malaman kung ano ang naging batayan at kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kung bakit nagkasama ang kawal ng Amerika at pulisya sa isang operasyon. Magugunitang sa isinagawang pagdinig ng Senate Public Order and Dangerous Drugs, pinagpapaliwanag ni Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile ang pamahalaan kung bakit may papel ang Estados Unidos sa isang police operation para mahuli ang international terrorist na si Marwan. Pero paliwanag ni US Ambassador to the Philippines Philip Goldberg na naaayon sa batas ng Pilipinas ang naging partisipasyon ng Amerika sa pagtugis at ikinasawi ni Marwan. Binigyang diin ni Goldberg na may kasunduan ang Pilipinas at Amerika para sa kampanya laban sa terorismo. Yan ang ulat si Bombo Jundeska para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bast Radyo, Bombo! Samantala naman, hiniling ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. Sandigan Bayan na payagan siyang dumalo sa pre-trial ang kanyang plunder case kaugnay pa rin sa pagkakasangkot sa controversial na pork barrel scam sa kanyang motion na nihain Sandigan Bayan 1st Division. Nais ng senador na atasan ng Anti-Graft Court ang PNP na dalhin siya sa korte para sa pre-trial ng kanyang kaso sa darating na araw ng Miyerkules sa susunod na linggo. Si Revilla ay kasalukuyan nakakulong naman sa PNP Custodial Center sa Campo Crame mula pa noong June 2014. Abang nanditali pa ang COMELEC kaya minadong atrasado sila ngayon sa election preparation. Samantala muna! Marojas po, sabi nila hindi ako laki sa hirap. Wala akong madramang kwento. Pero hindi naman tungkol sa akin ang eleksyon eh. Tungkol ito sa inyo at sa inyong pamilya. Hindi ko kayo bibigyan ng hugot. Tututukan ko, trabaho para sa inyo. Yun ang alam ko. Yun ang kaya ko. Itutuloy ko ang daang matuwid. Kung may kulang pa, pupunuan ko. Kung may mali pa, itatama ko. Higit sa lahat, hindi ko kayo nanakawan. Ito po si Marojas. Walang drama, trabaho lang. This is a paid ad. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. The Vote 2016 ng Bombo Radio at Star FM. National and local elections updates.
Sa countdown ng Bombo Radio Philippines, saktong 100 araw na lamang simula bukas ay halala na. Ano kaya ang mga dahilan o kaya naman ay mga usapin na ayon sa COMELEC na atrasado sila ngayon sa preparasyon. Nasa lungsod ng Maynila si Bombo Dennis Samito. Aminado ang Commission on Elections o COMELEC na atrasado na nga sila sa ilang paghahanda para sa darating na halalan. Ginawa ni COMELEC Chairman Andres Bautista ang pag-amin kasabay na rin ng inaasahang pagsisimula ng iba pang mga paghahanda, lalo't ito ipapalapit na ang darating na halalan kung saan nga bukas 100 araw na lang bago ang May 9 presidential at local elections. Kabilang sa mga delayed na preparasyon ang paglilimbag ng balota, paglalabas ng pinal na listahan ng mga kandidato, source code certification at pagdaraos ng mock elections. Pero nahahadlangan umano ang poll body sa anumang aksyon ukol sa mga ito dahil may oral argument pa para sa kaso ni Presidential Candidate Senator Grace Poe na nahaharap sa disqualification cases habang may mga reklamo rin laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Umaasa naman si Bautista na makakahabol pa sila sa timetable kapag natapos na ang issue ng pending cases ng kanilang mga hawak na kandidato. Samantala, ipinasilip na rin ng komisyon sa publiko ang warehouse sa Santa Rosa, Laguna na pinaglalagyan ng mga makinang gagamitin sa darating na eleksyon. Gayunman, inamin na Bautista na hanggang ngayon ay kulang pa rin ang mga makina na dumating na dito sa ating bansa at inaasahan sa mga susunod na araw o sa buwan ng Pebrero darating ang mga kasunod pang makina na gagamitin sa darating na eleksyon manggagaling sa Taiwan. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Dennis Samito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. PAS Radio, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 14 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Samantala naman, mahigit 20 mga sospek ang arestado naman sa magkakawil ng operasyon ng mga otoridad. Madetali pa ang Bombo Radio Coronadal. Umabot sa 26 na mga sospek, kabilang na ang 4 na minor de edad ang nahuli sa 3 magkakahiwalay na operasyon laban sa iligal na droga sa South Cotabato ngayong araw ng Biyernes. 18 dito ay nahuli sa isinagawang implementasyon ng search warrant sa Purok Lovers, Barangay Ambalgan, Santo Niño, South Cotabato, dakong alas 10:45 kaninang umaga. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Senior Inspector Bernie Faldas, Chief of Police ng Santo Niño PNP, sa 4 na target ng search warrant, 2 sa mga ito ang naaresto at ang 16 na iba pa ay nahuli sa akto at nasa loob mismo ng compound kung saan isinagawa ang operasyon. Nakuha sa mga suspect ang 13 sachet na pinaniniwala ang shabu, baril, granada, bala, cellphone at iba pang drug paraphernalias. Isinagawa ang operasyon sa pakikipagtulungan ng Santo Niño PNP, NBI 12, PIDEA 12, Highway Patrol Group at Norala PNP. Sa isinagawang search warrant, implementation naman sa isang boarding house sa Purok 3, Barangay San Vicente, Banga, South Cotabato, alas 5:30 kaninang madaling araw, 7 katao din ang arestado. Ayon kay Police Chief Inspector Marvin Duadua, Chief of Police ng Banga PNP, ang mga naaresto ay si Joey Marquez Antonio alias Longhair, 30 anyos, residente ng Lambayong Sultan Kudarat na siyang subject ng search warrant. 2 nasa legal na edad at 4 na minor de edad na pawang mga kalalakihan. Nakuha sa suspect ang 9 na sachet ng shabu at mga drug paraphernalias. Habang isa ring implementasyon ng search warrant ang isinagawa sa Barangay Sikangkang, Surala, South Cotabato, na ikinaaresto naman ng suspect na si Rufer Rojas, residente ng Barangay Liwanay, Banga, South Cotabato, at pinaniniwala ang nagdi-deliver ng shabu sa 2 target ng search warrant na sina Jake at Rhea Toledo, ngunit pawang nakatakas. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo April, Estocado Cercado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa bahagi naman ng Ilocosur, nagpanggap na empleyado ng PCSO, arestado ng mga otoridad. May naman ang Bombo Radio Vegan. Huli sa entrapment operation ang isang babae na nagtangkang lokohin ang isang mayor sa lalawigan ng Ilocosur. Nakilalang suspect na si Ani Andrea Codiamat, 49 na anyos, residente ng Barangay Shangri-La Village, San Luis, Baguio City. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Police Superintendent Reynaldo Rizaldo, Chief of Police ng PNP Candon, nagpanggap na empleyado ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang suspect at hiniling niya kay Candon City Mayor Erickson Singson na pirmahan ang dokumento para sa proyekto ng syudad na aabot sa 300 milyon na pesos. Dahil walang maalala si Mayor Singson,
hiningan niya ng pondo ay pinaverify niya ang pangalan ng suspect sa isang branch ng PCSO at dito niya nalaman na peking empleyado ang suspect. Sa ngayon, patuloy na inalam ng motoridad kung miyembro ang suspect na isang sindikato at kung totoong kanyang gamit na pangalan at lugar ng tirahan. Kasong usurpation of authority or official function ang sinampang kaso laban sa suspect. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Vega na para sa Bombo Network News. Bombo Ginalyn Perona para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Samantala, natagpo ang palutang-lutang sa ilog ang bangkay na 3 taong gulang lamang na batang babae na hininalang ginahasa muna bago pinatay sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Mismo nga ama ng biktimang si Mary Grace Rillama ang nakakita sa bangkay ng anak na itinapon daw sa ilog sa Barangay Isla. Napagalaman na huling nakitang buhay ang biktima patungo sa ilog kasama ang umano'y suspect na tinawag na si alias Boyet o Arnold Nordel. Inamin ng suspect na itinapon niya sa ilog ang bangkay ng bata at hinihinalang doon na rin ito hinalay nilang sa nakitang palatandaan daw sa katawan. Naresto na rin ang suspect na kasalukuyang nakakulong na. Malaki ang paniniwala ng militar na bahagi pa rin ng diversionary tactics ng bandidong Abu Sayyaf ang nangyaring pagsabog ng improvised explosive device kagabi sa loob ng isang videoke bar na pag-ari ng dating Vice Mayor sa Barangay Busbos Hulu sa lalawigan ng Sulu. Ayon kay Brigadier General Alan Arujado, ang commander ng Joint Task Group ng Sulu, ang pagsabog ay nangyari malapit lamang sa Gate 1 ng kanilang military headquarters sa Camp Tudolfo Bautista ng 2nd Marine Brigade. Inihag pa ng general ng pinasabog na videoke bar ay pag-aari daw ng isang Mihan Hashim na dating Vice Mayor ng munisipyo naman ng Talipaw sa Sulu. Wala namang naiulat na casualty sa naturang pagsabog. Na-recover ng mga otoridad sa lugar ang mga parte na naiwang sumabog na cellphone at mga wire na pinaniwalaang ginamit naman bilang detonating cord. Napag-alaman ng militar na 2 hindi pa natukoy na lalaki sakay ng isang kulay itim na motorsiklo ang nakitang pumasok sa naturang videoke bar sa lugar bago ang pagsabog. Makalipas lamang kalahating oras ay saka sumabog na ang itinanim na bomba. Abangan ng detalye pa mga European tourists sa bus ngayon sa isla ng Boracay para iwas daw sa matinding nagyayelo na kanilang bansa. Samantala muna. Only Pinay, kanino di ginhawa ang buhay. Only Pinay, sinong nagpapaaral sa mahirap, sinong nagpapagamot sa walang pambayad, sino ang may nagawa na, sinong may magagawa pa. Only Pinay, sino pa ba? Only Pinay. This is a paid advertisement. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Sunod-sunod ang pagdating naman ng mga cruise ship doon po naman sa isla ng Boracay at napansin doon ng mga observers na marami sa mga dumarating ay mga turista mula sa Europa dahil sa pag-iwas nila sa matinding lagay ng panahon lalo't nagyayelo doon sa kanilang mga bansa. May follow-up report ang Bombo Radio Kalibo. Buhos ngayon sa isla ng Boracay ang mga turistang European upang takasan ang nagyayalong panahon sa kanilang bansa. Ayon kay Christopher Leo Villete, Tourism Assistant ng Department of Tourism o DOT Boracay Sub-Office, na iba't ibang lahi na umano ang mga turista sa isla. Karamihan naman sa mga European tourists ay malalaking gumastos at matagal ang kanilang pananatili sa Boracay. Sinabi pa ni Villete na hindi lang mga Koreans at Chinese ang tourist arrival ngayon, kundi may malalaking bilang rin ng mga Middle Eastern, Indians at iba pa. Samantala, aminado ang DOT na masyadong malayo ang naitalang tourist arrival sa Pilipinas kumpara sa mga katabing bansa sa Asia. Subalit malaking milestone o mano ang naitalang mga foreign tourists sa bansa noong 2015 sa kabila na hindi naabot ang target na tourist arrival. Ang ibang bansa umano kagaya ng Malaysia at Thailand ay mayroong railway train na cross-country dahilan na maraming turista ang pumapasok hindi katulad sa Pilipinas na talagang sasadyain ang pagpasok dito. Ang Boracay anya isa sa jewel sa industriya ng turismo sa bansa kung saan isa ito sa mga malalaking contributor ng tourist arrival. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Merani na lang ang siya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo!
Samantala pa rin, pinayagan ng Sandigan Bayan 4th Division si dating PNP Director Eliseo de la Paz para sa 8 oras na forlo para makadalo naman sa kasal ng kanyang anak na si Hannah May. Batay sa resolusyon, pinahintulutan si dating General de la Paz na makalabas ng pitan mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa Pebrero 5. Isasagawa naman ang reception sa lungsod ng Makati kaya mananatiling bantay sarado pa rin ang dating PNP General. Si de la Paz ay kasalukuyan nakakulong sa PNP Custodial Center dahil sa mga kasong malversation at graft dahil sa manumalyang repair ng mga tinaguriang armored vehicles ng PNP na ginastusan daw ng halos kalahating bilyong piso noong taong 2007. Dati rin nakilala si General de la Paz na maresto ito sa Moscow sa Russia dahil sa pagdadala daw ng limpak-limpak na Euro money kaya nabansagan tuloy siyang Euro General. Muli po nagpalalang Department of Education sa pagsisimula na rin bukas ng early registration para sa school year 2016 hanggang 2017. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Tonisito Umali, kasama sa pagpapatala ang mga nasa elementary at high school sa mga pampublikong paaralan. Tatagal naman ang aktibidad hanggang Pebrero 29 sa 2016. Layunin pa rin ng early registration na mabawasan na ang mga pagkakaabalahan ng mga guro sa mga susunod na buwan, lalo na at mayroong magaganap na general elections. Ang mga paaralan kasi ang gagamitin pa rin polling centers habang ang mga public school teachers naman ang magsisilbing mga board of election inspectors. Samantala, madako muna tayo dyan sa lalawigan ng Cebu mga kaibigan. Sa linggo na magatapos po ang International Eucharistic Congress at may update naman ang Bombo Radio Cebu. Hindi na papatulan pa ng simbahan ang insulto na nakuha nito sa isang netizen na nagtrending sa social media sa umano'y perwisyo na naidulot ng 51st International Eucharistic Congress dito sa Cebu. Nabatid na isang Facebook account na pagmamayari umano ni Happy Fit ang nagmura sa kanyang post ng umano'y kay nakailangan niyang umalis ng maaga para maabutan ang flight nito patungong Palawan. Inihayag ni Monsignor Joseph Tan, ang media liaison ng Archdiocese of Cebu, na mayroon na mga freedom of expression ang bawat isa at nasa sa nila na kung paano nila ito gagamitin. Ngunit binigyang diin ito na kung mayroon mang mga serious concerns ay bukas naman ang kanilang opisina at agad nila itong aaksyonan. Apila naman ni Monsignor Tan sa publiko na magbigay din ng kaunting sakripisyo para sa nasabing aktibidad. Samantala ay hindi alintana ng libu-libong mga deboto ang init ng panahon. Makadalo lamang sa Holy Eucharist Mass na isinagawa sa Cebu Provincial Capitol Grounds sa kaninang hapon. Yan ang balita para sa Bombo Network News mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Cebu. Bombo James Amistad, nag-uulat at para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, pabalik na bukas sa bansang Japan matapos sa matagumpay na 5 araw na state visit sa Pilipinas ni Japanese Emperor Akihito at Empress Michiko. Pangunahan din uli ng Pangulong ni Aquino ang send-off ceremony sa Japanese royalties bukas ng tanghali. Sinabi naman ni Communications Secretary Sunny Coloma, mas pinagtibay pa na nasabing mga bisita ang strategic partnership at 6 na dekada na ring pagkakaibigan sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Maliban po sa welcome ceremony at state dinner sa Malacanang, binisita rin ni na Emperor Akihito ang International Rice Research Institute sa Laguna, gayon din ang headquarters ng TESDA. Original naman sanang bibisitahin din ng royal couple ang Women's Center ng ahensya, pero interesado umano si Emperor Akihito na malaman din ang pagtuturo ng Nihongo sa TESDA kaya't pinuntahan ang language skills ng ahensya at doon nakita naman ang ilang mga Pinoy at Pinay na nakatakda namang tumungo ng Japan para naman magtrabaho. Abangan pa ang detalye mga kaibigan ng Japan, inlerto din ang kanilang militar. Samantala naman, actress Pauline Luna excited na. Mixed emotion daw sa kasal nila bukas ni Vic Soto. Bago mga balitang yan, samantala muna! Jen. Yes? 1, 4, 3. Di nga. Oo nga, 1, 4, 3. Dunkin 1, 4, 3 tayo. Totoo nga! Derek and Jenilyn sharing Dunkin 143. 1 box with 3 Dunkin favorites. 3 Dunkin Original Brewed Coffee. 3 Premium Donuts and 3 Classic Donuts. 1 box of Dunkin goodness good for 3. Derek, good for 3 daw eh. Ito lang tayo. Mr. Announcer, gusto mo? Wow! Sweet mo pala, Derek. See posters for complete details. Promo valid from January 1 to 31, 2016 per DTI FTEB SPD permit number 13302 series of 2015. Uy, totoo bang disqualified si Grace? Lola, kandidato pa rin po siya bilang presidente. Eh, ganyan-ganyan din yung ginawa nila sa tatay niyang si FPJ. Pero sa huli, pinayagan ng Korte Suprema na tumakbo. Parang pelikula lang yun ni FPJ. Nagpapabugbog sa simula! Pero ang ending, panalo ang katarungan at katotohanan. Gusto ko talaga si Grace.
Lumalaban! Pero may puso. Oh, tama. Tama. This is a paid ad. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo International News. Bombo International News. International News. Ang pamahalaan ng Japan, inilerto ang kanilang militar, iniutos ang pababagsak sa missile ng North Korea. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Lizelle Galan. Inalerto ng Japan ang puwersa nito dahil sa nakaambang paglunsad ng missile ng North Korea. Iniutos ni Japan Defense Minister Gen Nakatani na pabagsakin ang missile ng Pyongyang lalo na kapag ito ay maging banta sa Japan. Inatasan ni Nakatani ang Aegis missile destroyer sa Sea of Japan na paghandaan ang pagtarget sa anumang projectiles ng North Korea. Ito ay matapos inanonsyo ng Amerikan na naghahanda ang Hilagang Korea sa paglunsad ng missile bunsod ng mga aktibidad sa launch site nito. Posible raw sa susunod na linggo maglulunsad ng missile ang komunistang bansa. Ayon sa Tokyo, nangongolekta sila ng dagdag na impormasyon at nakikipag-ugnayan sa ibang bansa upang paghandaan ang panibagong provokasyon ng Pyongyang. Nabatid na may mga missile batteries din ang Japan sa Tokyo at iba pang bahagi ng bansa bilang last line of defense sa anumang missile. Bombo Lizelle Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News.